Yung mga nagkakabit ng ganito sa Aerox version 1, Aerox version 2. Ito mga sir, imbis nakakatulong mga sir, mas nakakasira pa. Ito pinadala sa amin from Dasmariñas, Cavite. Kinalas na yung harness kasi pumuputok yung ignition fuse, itong nakalagay dito. 7.5 yun mga sir. Palagi siyang pumuputok. Ignition fuse, ibig sabihin related sa spark plug cap, ignition coil. Okay. Ngayon, yung mga nagkakabit ng ganito mapapansin nyo, wait lang, palitan ko yung camera ko. Itong bracket kasi na to mga sir, kinakabit yan dun sa mudguard. Ngayon, nakikita nyo ito yung ignition coil, di ba? Nasusugat nung bracket na yon yung mismong wire ng ignition coil. Kaya, para sa akin, wag na lang kayong magkabit nito. Kasi imbes na makatulong mga sir, mas mapapasama pa yung motor. Ayun o. Ayan o. Ito mga sir, nilagyan namin ng fuse. Okay? Pag inan mo yung motor, ayan. Nag-on, di ba? Okay, dikit mo mo. Yan. Sige, dikit mo. Yun, nakita mo? So, ito yung mudguard, di ba? Rear mudguard. May bracket siya na nakakabit dito. Ang problema, ito is connected sa ground sa chassis. Tapos ito mga sir, yung linya na to ng ignition coil, this one is positive. Okay? So ground, positive. Pag ito nag-kumiskis, nakita nyo mga sir, may gas-gas. Ibig sabihin ito, kumikis-kis siya doon sa part na to. So pag kumiskis, ano mangyayari? Mag-short, puputok ngayon yung fuse. Okay? So yun yung gandahan, sinuwerte lang pumutok yung fuse, di nadama yung ibang parts ng motor. So para sa akin mga sir, wag na lang kayong magkabit nito. Okay? Imbes na makatulong, baka magkaroon kayo ng problema. Or kung gusto talaga magkabit, maglagay na lang kayo ng goma dito. Para kahit anong mangyari, hindi niya tatamaan yung bakal ng ignition coil. Lagay kayo ng goma rito ng sapin. Ito yung itsura pag sa Aerox version 2 mga sir. Okay? Yan yung ignition coil. Ito yung ignition coil. Diyan kinakabit sa tornilyuhan na yan. Pwede rin actually doon sa kabila na yon. So dalawa. Pwede yung grounding system. Ito kasi yung grounding system ng motor, yung 8 na yan. Itong GIS na yan, kadalasan dito talaga kinakabit. Sa GIS na yan. Mapapansin nyo kung gaano kalapit yung positive ng ignition coil. So after ilang vibration, kaldag-kaldag, lubak-lubak, pwedeng masira itong insulation na to, masusugatan niya yung positive na ignition coil ng Aerox V2. Okay, dito naman sa Aerox version 1, pakita ko rin sa inyo. Ito meron din itong mudguard dati. Tinanggal ko na Ayun kita nyo mga sir? Meron din bracket. Ang mangyayari naman sa Aerox version 1, katagalan mga sir, itong ground naman ito, itong negative na yan, kung saan nakakabit yung bracket na yan, wala talaga itong bracket na yan, yung letter L na yan. Yan, wala talaga yung letter L na yan, dapat direkta lang yan. Katagalan mga sir, lumuluwang naman yung tornilyo na yan. Ang nangyayari, itong motor na to para siyang sina-side stand. Namamatay siya. Onting lubak, namamatay siya dahil lang doon sa bracket na nilalagay nyo rito. Yung mudguard na nilalagay nyo dito. So sa Aerox version 2, pumuputok ang fuse kasi dumidikit sa ignition coil. Sa Aerox version 1 naman mga sir, ang nangyayari, namamatayan kapag nalulubak dahil mali nga yung pinaglalagyan ng inyong bracket.